Hello everyone! Welcome to Graphic Design Daily, kung saan matututuhan gumawa ng simple at creative designs gamit ang Canva. Ngayon, welcome sa ating mini course 3. Ayan. Ang mini course 3 ay Canva Design Projects for Beginners. Sa mini course na ito, hindi lang tayo manonood ng tutorials. Ang goal natin ay matuto habang gumagawa. Mayroon tayong 10 easy projects na gagawin step by step gamit ang Canva. Ito yung 10 lesson na gagawin natin. Unang, logo design. Magawa din tayo ng tracing worksheet, educational infographic, trifold, brochure, printable pad paper, thank you card, calendar, professional banner, social media infographic, at sa lesson 10, lahat ng mga pinag-aralan natin ay pagsasama-samahin na natin. Sa bawat lesson, gagawa tayo ng isang actual design project from start to finish. And for today's lesson, magsisimula tayo sa lesson 1, logo design. Kung beginner ka, perfect ang lesson na ito dahil pag-aaralan natin ang basic parts ng isang simple logo. Matututuhan natin yung font, colors, icons, at layout habang gumagawa tayo ng sarili nating logo. So, open your Canva, get ready, and let's start designing. For today's example, gagawa tayo ng logo para sa isang imaginary children's learning brand. Ang pangalan nito ay Sunny Kids. Since para ito sa kids, gusto natin yung design na friendly, cheerful, playful, at easy to understand. Kaya magiging simple at colorful ang ating design. Before tayo mag-design, ihanda muna natin yung colors. Para hindi tayo random na pumipili ng colors, mayroon tayong prepared color palette. Ang first color natin ay sunny yellow. Ang hex code niya ay FFB54M. Ito yung main color natin. Next is warm orange. Gagamitin natin ito bilang accent color. And finally, dark navy. Ito naman yung gagamitin natin sa text para malinaw at madaling basahin. Napansin nyo na 3 colors lang yung gagamitin natin. Beginner tip, hindi natin kailangan ng maraming colors para maging maganda ang logo. Kapag limitado ang colors, mas clean at mas consistent ang design. Next naman ay fonts. Since children's brand ang Sunny Kids, kailangan natin ng font na friendly pero readable. For our main logo name, gagamit tayo ng Fredoka Bold. Rounded at playful ang itsura nito, kaya bagay sa children's design. Para naman sa small supporting text, gagamit tayo ng Poppins Medium. Clean at simple ang Poppins, kaya magandang partner ng Fredoka. So, remember our font pairing, Fredoka Bold para sa main logo, Poppins Medium para sa tagline. 2 fonts only. Simple and clean. Okay, ngayon, let's start creating. Open natin yung Canva. Ayan. Pag nasa Canva homepage na tayo, makikita natin itong search bar. Ayan, click natin ito. Then, i-type natin ay logo. Ayan, antayin natin siya mag-loading. Pigatin natin itong Canva template, see all. Ayan, makikita natin dito yung iba't ibang logo templates. Ayan. Kita nyo, no? Pero for this lesson, gusto kong matutunan natin kung paano gumawa from scratch. Kaya pipili tayo ng blank logo design. Ayan, pindutin natin. Punta tayo sa another tab ng Canva. Ayan. Blank lang siya. Kasi gagawa tayo from scratch.
Yan. Ngayon, meron na tayong blank canvas. Now, let's build our logo one element at a time. Unahin natin ang icon. Since ang name natin ay Sunny Kids, gagamit tayo ng sun. Ngayon, sa upper left part, ito, makikita natin ito ang elements. Click natin yan, and then, sa search bar, search natin ay sun. Search natin. Sa graphics, ipindutin natin itong see all. Yan, maraming graphics yung lalabas. Sun graphics. Pero tandaan, logo design should be simple. Hindi natin kailangan na sobrang detailed na illustration. Pipili tayo ng simple, clean at madaling makilala na sun icon. Yan, pili tayo ng dalawa. Tapos, sa huli, kukunin natin yung pinakabagay para sa Sunny Kid. Sunny Kid. Pili pa tayo ng isa pang sun. Hindi natin pipindutin ito dahil canva free lang tayo. Hindi natin pipindutin itong may icon. And scroll down. Baka may makita tayong sun icon na babagay para sa gagawin nating logo ngayon. Scroll down. Yan, pwede natin ito. And itan muna natin siya. Tapos pipili tayo mamaya sa dalawang row kung ano yung pinakabagay. Yan. I-resize lang muna natin siya. Ngayon, ito-change natin yung color ng sun. Pero ito yung pinakabagay. Click natin itong element or icon. Tapos sa taas, ayan, pindutin natin itong color controls. Tapos, ilagay natin yung text code ng Saniel. Copy lang natin yan. And then, paste natin dito sa add a new folder. Ayan, na-change na natin. Kasi ito, binigyan ko lang po ito. Ito yung gagamitin natin icon. Pagkatapos, yung brand name. Sa left side ulit, natin itong text. Then, choose natin itong add a heading. Type natin yung brand name na Sunny Kids. Yan. Caps lock, and then nilagay natin yung Sunny Kids. Now, select natin ang font menu. Ito, pindutin natin yung Sunny Kids. Ito, font kit. Search natin yung Fredo pa. Oops. Antay natin yung loading. And then, ito, sa result. Ayan. Kita natin kung malaki naman na yung font. Kita lang natin. Remember po natin na brand name should be one of the first things people notice. Kaya dapat malaki yung Sunny Kids. Tapos, papalitan natin siya ng kulay na ano po yung warm orange. Hindi natin yung text code. Tapos dito sa add new color, i-paste natin yung text code natin. Yan. Sunny Kids. Ngayon naman,
try muna natin yung dark navy sa sabi. Lagay natin ito. Tignan natin kung babagay. Ito ulit. Tignan natin yung text color. Add yung color. Then paste natin yung hex code. Ayan. Sa kids. Tignan natin mamaya kung babagay siya. Mas okay if lahat siya ay warm orange. Ayan. Sunod, tagline naman natin, idadagdag natin yung ating tagline. Pindutin natin ito, add a little bit of body text. Ang nalagay natin ay learn. Lang po mga caps na ako. Learn. Learn. Play. And grow. Tapos, bababa ko siya. Hahanap ako ng bullet point symbol. Nalagay ko siya sa pagitan. Pagitan. Yan. Tapos, iris ko. Tapos ito, tapos aayusin ko rin po yung line spacing niya. Medyo i-delete natin siya. Gawin natin ito. 2.5. Gawin natin 170. Tapos ito, papalitan natin siya, yung tagline natin, papalitan natin siya ng topics. Video. Ito, pipindutin natin ito para maselect natin itong video. Ayan. Tapos, niliitan po natin ito. I-reduce natin yung font size niya. Gawin natin 50. Tapos, papalitan natin yung kulay ng navy, dark navy. Bitay dito. Palit ko lang dito. Tapos, add colors. Yan. I-make sure lang natin na centered siya. Ito din. Make sure din natin na centered din siya. Wala. Ito din, tataas ko lang siya. Tapos,
yung spacing. Mag-focus tayo ngayon sa spacing. Check natin. Para makita natin yung spacing. Bawasan. O open niya kami. Tapos ikikit na ulit natin. Tapos, yung ulit mo dito ay gagawin ko orange and yellow. Mas maganda lakihan pa natin yung font size mo. Ibaba ko lang. Ito ay i-align ko siya. Rate po natin na kung gawin natin to 20. Then, mas okay po kasi if yung empty space ay hindi siya maging wasted space. Ito, to 50 natin. Tapos, alignment natin. Set. Ito din. Ito, lakihan natin. Siya. Tapos zoom out natin. Bakit kaya? Kasi kapag sobrang kapit ng view natin, minsan hindi natin nakikita yung overall balance ng design. Yan. From a distance, dapat readable pa rin yung sun grids. Use mo lang itang But then, pagkakasang gawin natin 7 tapos ito, magpulang siya dito. Ito is can we read the name ba? Can we recognize the sun? Friendly ba siya tingnan? Kapag yes lahat yun, we're on the right track. Yan. Before tayo gumawa ng variation, huwag natin gagalawin itong original. Instead, gagawa tayo ng duplicate. Ayan. Pindutin po natin itong duplicate page. Yan, duplicate natin yung logo o yung page. Bakit? Para kung magkaroon tayo ng mistake, same pa rin yung original version natin. Good habit ito kapag nag-design. Ngayon, mag-create naman tayo ng ating first variation.
Ito yung tinatawag nating stock logo. Move natin itong sun above the text. Yan. And then, ilalagay natin yung sun sa ibabaw ng Sunny Kids. Dahil dyan, i-center ko lang ulit ito. Center. And then, center din itong sun. Yan. Na-arrange na natin siya lahat, no? Check din natin yung spacing ulit. Oops, baba ulit natin. Masyadong mataas. Si sun. Baba natin. Na natin. Let's check again the spacing. Sun. Diba? Ngayon, this is our stock logo. This layout is useful kapag mas vertical yung space. Yan. Balik tayo sa ating original layout. Yan. Ito naman yung horizontal version. Sun on the left, Sunny Kids on the right, tagline underneath. Maganda po itong gamitin kapag ito, yung nauna natin original, kapag mahaba yung available space. Halimbawa po yung website header, banner, or sign. May naman po, let's create our third variation, yung icon-only version. Yan. Click natin siya. And duplicate the logo. Then, remove po natin yung text. Delete Sunny Kids and tagline. Yan. Keep only sun. Kita natin siya, no? Enter natin siya. Tapos, lakhan natin. Center. Yan. Yan. Ngayon naman po, we have our icon-only logo. This is useful kapag maliit yung space. Halimbawa, profile picture, small icon, sticker, or social media avatar. Ayan. Ngayon, tingnan natin yung ating three logo variation. First is stock, horizontal, and icon only. Yan. Na-notice mo po ba yung important? Something important? Ayan. Same brand, same colors, same fonts, at same sun icon. Ayan. Pero different arrangement. That's how we create logo variation while keeping the brand consistent. Ngayon naman po, let's test our logo on different backgrounds. Bakit po? Kasi in real life, hindi laging white ang background na gagamitin natin. Yan. Ito yung logo na white ang background. Yan, clean and easy to read. Ngayon, palitan natin siya ng light yellow. Duplicate ko muna ito. Yan. Tapos, ito, pindutin ko itong background color. Light yellow. Okay natin. Ayan, makikita natin na still readable pa rin naman siya. Ito, palitan natin sa sun. Ayan. Still readable pa rin. At ngayon, si dark navy naman. Subukan natin si dark navy. Yung background ko yung kapalitan natin. Dark navy.
napansin niyo po yung dark navy text, hindi na siya naging visible against dark navy background. So, in our new logo project, we can prepare a version with lighter text or dark backgrounds. Halimbawa po, palitan natin. Gawin natin siya yellow naman. Yan. Para maging readable pa rin siya. Important lesson po ito dahil a good logo should be flexible. Ayan. Try niyo po na. Now, imagine po si Sunny Kids is a real business. Ayan. Pwede natin ilagay yung logo sa store sign. Ayan. Pwede rin sa website o kaya sa header ng website. Sa social media profile, pwede rin siya. Ayan. Pwede din siya sa worksheets or sa school and learning materials. Kaya po gumagawa tayo ng iba't ibang logo versions. Ayan. Try po natin i-zoom in. Tapos puntahan yung pinakapulang logo natin. Ayan. Sa ating main logo, we use Reduca Bold. Ayan. For the supporting text naman, we use Poppins Medium. Ayan. Yung three colors natin ay sunny yellow, warm orange, and dark navy. And our icon is a simple sun, and our design style is friendly, playful, cheerful, and green. Yan. Ngayon po, tapos na tayo. Let's save our logo. Before downloading po, let's check muna sa isa. Yan. Kung okay ba siya, yung spelling, yung colors, yung fonts, at yung spacing. I-make sure po natin na lahat ito ay complete. Ngayon, sa taas, click share. Ito po. Kapag okay na lahat, tapos itong download, hintay po natin siya mag-loading. Yan. Ito po, click download. For our logo, i-choose po natin itong PNG. Yan, PNG. Yan, if the transparent background option is available in your Canva plan, you can turn it on. Pero kasi tayo po ay Canva free lang. Yan. Tapos, ito po ito. Try ko po muna yung isa i-download. And then, click download. And we're done. Our Sonic Kids logo is now ready. Yan. Now, it's your turn. It's your turn. Gusto ko pong gumawa ka ng sarili mong simpleng logo. Pwede ka pong pumili ng iba't ibang business. Pwede pet shop, ice cream shop, toy store, or school club, or kahit anong business po na gusto nyo. Yan. Remember the rules: one business name, one simple icon, one or two fonts, and a clean layout. Huwag mo pong lagyan ng maraming decoration just because available sila sa Canva. Choose only the elements that help your logo. Keep it simple. Yan. Before we finish, let's review what we learned. Ayan. First, typography. Natutuhan natin kung paano pumili ng fonts. Ayan. Fonts, no? Na bagay sa personality ng brands. Second naman po, yung colors. Natutuhan natin na 2 to 3 colors can already create a strong visual identity. Third naman po ay icon. Ayan. Choose an icon that connects with your brand and keep it simple. And fourth, layout. Ayan. Arrange your elements carefully and give them enough space. Congratulations! Ayan, natapos mo na ang Lesson 1 Logo Design. At ngayon, alam mo na kung paano gumawa ng simple gamit ang Canva. Simple logo gamit yung Canva. Yan. Remember, you don't need to be an expert designer to start.
Start simple, practice often, and don't be afraid to experiment. Ayan, katulad ng ginawa natin ganun. Kailangan flexible din kahit yung background color nila. Yan. Kung nakatulong sa iyo yung lesson na ito, don't forget to like this video and subscribe sa Graphic Design Daily. Yan. Don't forget to subscribe. At kung ginawa mo ang sarili mong logo, practice lang po ng practice. Sa next lesson, gagawa naman tayo ng isang printable educational project. Ito po. Lesson 2. Yan po yung lesson 2 natin. Tracing worksheet. See you po sa next lesson. Bye everyone!